May mga individual na natatapos ang kanilang buhay nang hindi kailanman naunawaan ang tunay na dahilan ng kanilang paghihirap. Isang taong nabuhay na laging may gustong patunayan sa iba, patuloy na ikinukumpara ang sarili, pinahihirapan ang sarili, para lamang matuklasan ang kawalan sa huli. Tinawag ito ni Marcus Aurelius na pagpanaw bago ang takdang panahon. Para sa mga nabubuhay, para sa pagtanggap ng iba, humihinto sila sa pamumuhay para sa kanilang sarili. Mag-isip ka sandali. Ilan ang kilala mong nawalan ng kapayapaan sa pagtatangkang ipakita ang kaligayahang hindi naman talaga nag-e-exist? Marahil ay nakahanap sila ng tagumpay, marahil ay hinahangaan sila, ngunit sa kalooban sila ay giba-giba. Ang hindi alam ng marami ay nasa katahimikan ang sikreto ng tunay na lakas. At ipapakita sa iyo ng video na ito kung bakit. Kung panonoorin mo ito hanggang dulo at ia-apply ang ibinahagi rito, matutuklasan mo kung paano maging matatag sa harap ng ibang tao, ng kaguluhan at maging ng sarili mong emosyon. Ngunit kung babalewalain mo ito, ipagpapatuloy mo ang parehong siklo ng pagkadismaya na bumibihag sa milyon-milyong tao bawat araw. Sumulat si Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagkakaroon ng kulay ng kanyang mga iniisip. Ngayon, matututunan mong pintahan ang iyong kaluluwa ng kapanatagan, layunin at katahimikan. Nang banggitin ni Marcus Aurelius ang kapangyarihan ng tahimik na pag-aayos ng buhay, hindi lamang niya tinutukoy ang pag-iwas sa ingay sa labas, kundi higit sa lahat ang pagkontrol sa ingay sa kalooban. Naunawaan niya na ang isip ng tao ay parang isang mayabong na lupa at anumang itanim mo roon ay lumalago. Kung magtatanim ka ng pagkabalisa, aanihin mo ang kaguluhan. Kung magtatanim ka ng disiplina, aanihin mo ang kapanatagan. Ang katahimikan, ang lupa kung saan bumubukadkad ang mga butong ito dahil doon lumilitaw ang katotohanan ng walang pagkukunwari. Isipin mo kung ilang beses mong sinubukan ayusin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga plano sa iba. Sa simula, tila nakapagbibigay inspirasyon. Pinakinggan ka ng mga tao, pinuri ang iyong mga ideya, sinabihan kang kaya mo. Ngunit sa paglipas ng panahon, humina ang sigasig at ang mga salita ay naging pabigat. Ang problema ay kapag sobra tayong magsalita, naiisip ng ating utak na nakamit na ang layunin, kahit wala pa namang nagagawa. Para kang nagsisimulang maramdaman ang sarap ng tagumpay bago mo pa man ito tunay na makamit. Alam ito ni Marcus Aurelius ng intuitive. Sumulat siya para lamang sa kanyang sarili, sa kanyang journal, hindi para magyabang, kundi para itama ang sarili. Ang katahimikan para sa kanya ay isang paraan upang buuin ang kanyang sariling pagkatao. Sa mundo ngayon, ang katahimikan ay halos isang gawa ng paghihimagsik. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan lahat ay kailangang ipakita, kung saan ang pagiging lantad ay ipinagkakamali bilang halaga. Naniniwala ang mga tao na kung hindi sila nagpo-post, hindi sila tunay na nabubuhay. Ngunit sa totoo lang, ang ginagawa nila ay nag-aaksaya ng enerhiya sa pagsubok na patunayan ng isang bagay na kalaunan ay ihahayag din ng panahon. Kapag nanahimik ka at nagtatrabaho ng tahimik, nakatuon ang lahat ng iyong enerhiya sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang proseso. Isipin mo ang isang tao na nagpasyang baguhin ang kanyang buhay pinansyal. Karamihan ay sasabihin sa kanilang mga kaibigan, pag-uusapan ang kanilang mga plano, ang kanilang mga investment, ang kanilang bagong routine. Maaaring nakakapag-motivate ito, ngunit mas malakas ang katahimikan. Ang taong nagtatago ng kanyang mga plano ay lumilikha ng pangako sa kanyang sarili lamang. Walang palakpakan, walang pangakong ipinapahayag sa publiko, tanging pagkilos lamang. At sa tahimik na pag-iisa na ito, nagaganap ang pagbabago dahil kapag hindi nakatingin ang mundo,
May kalayaan kang magkamali, itama ang mga ito at lumago, ani Marcus Aurelius. Huwag humanap ng tulong sa labas, kundi sa kalooban. Naroon ang bukal ng lakas. Naunawaan niya na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa hindi nakikita, sa kung ano ang hindi nakikita ng sinuman. Kapag tahimik mong inaayos ang iyong buhay, ang unang nagbabago ay ang iyong kalooban. Nagiging mas malinaw ang iyong mga iniisip, mas matibay ang iyong mga desisyon, mas matatag ang iyong mga emosyon, at unti-unti ang panlabas ay nagsisimulang magpakita ng balanse na ito. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng hinahangaan at iginagalang. Ang paghanga ay maingay, panandalian at nakasalalay sa iba. Ang paggalang ay tahimik, pangmatagalan at isinilang mula sa pagkakaisa ng iyong sinasabi at ginagawa. Ang mga taong tunay na nagiging dakila ay bihira lamang magpahayag ng kanilang intensyon. Sila ay kumikilos lang. Halimbawa, naglaho si Steve Jobs sa mata ng publiko sa loob ng maraming taon matapos siyang tanggalin sa kanyang sariling kumpanya. Sa panahong iyon, nagtrabaho siya ng tahimik, gumawa ng mga bagong proyekto at nang siya ay bumalik, lubusan niyang binago ang takbo ng modernong teknolohiya. Hindi niya kinailangan magsalita dahil ang mga resulta ang nagsalita para sa kanya. Ang pamumuhay ng tahimik ay hindi nangangahulugang pagtatago mula sa mundo, kundi pagpili kung ano ang karapat-dapat ibahagi. Nangangahulugan ito na hindi pag-aaksaya ng enerhiya sa pagsubok na kumbinsihin ang iba sa kung ano ang kalaunan ay kumpirmado ng panahon. Nangangahulugan ito ng pagpapahalaga sa proseso higit sa pagkilala. Kapag naunawaan mo ito, titigil ka sa pagmamadaling humanga at magsisimulang lumakad upang umunlad. Sa puntong ito, nagiging isang makapangyarihang sandata ang katahimikan dahil habang abala ang iba sa pagsasalita, ikaw ay kumikilos. Habang ang iba ay nagtatalo, ikaw ay natututo. Na habang naghahanap sila ng atensyon, ikaw ay gumagawa ng mga resulta. At ito ang hindi nakikitang bentahe ng mga nakakakontrol sa kanilang panloob na ingay. Hindi nila kailangang makipagkumpetensya dahil nanalo na sila sa kanilang sarili. Ang buhay ay binubuo ng mga tahimik na siklo. Ang buto ay sumisibol sa dilim. Ang araw ay sumisikat ng walang tunog. Nagaganap ang paggaling sa katahimikan. Lahat ng may tunay na lakas ay lumalago ng malayo sa mga mata at malapit sa kanyang esensya. At ang sangkatauhan ay hindi naiiba. Kung mas pinapatahimik mo ang sarili mo, mas nauunawaan mo kung ano ang tunay na may halaga. Nabuhay si Marcus Aurelius na napapalibutan ng kapangyarihan, mga sundalo at mahahalagang desisyon, ngunit sinabi pa rin niya sa sarili, ang kapanatagan ay dumarating kapag tumigil ka sa pagmamalasakit sa sinasabi o ginagawa ng iba at tumuon sa kung ano ang dapat mong gawin. Ito ang esensya ng tahimik na pag-aayos ng iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa pananahimik, kundi tungkol sa pagdidirekta ng iyong enerhiya sa kung ano ang tunay na nagpapabago. Kapag pinili mo ang landas na ito, may kakaibang nangyayari. Nagsisimulang mapansin ng mga tao ang pagbabago kahit hindi ka nagsasalita. Nararamdaman nila ito sa iyong kilos, sa kapanatagan ng iyong mga salita, sa katatagan ng iyong tingin. Nagsisimulang magsalita ang katahimikan para sa iyo. At ang sinasabi nito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang paliwanag. Ang tahimik na pag-aayos ng iyong buhay ay tungkol sa pagiging matatag. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mula sa pangangailangang magpatunay, makipagkumpetensya o mapansin. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang tunay na pag-unlad ay panloob at na ang ingay ng mundo ay hindi dapat kailanman mas malakas kaysa sa tinig ng iyong konsensya. Dahil sa huli, habang ang lahat ay naghahangad na makita, ang marunong na tao ay naghahangad lamang na maging mas mabuti. Nabuhay si Marcus Aurelius sa gitna ng kaguluhan.
Mga digmaan, epidemya, pagtataksil sa politika at ang bigat ng pamamahala sa isang buong imperyo. Sa kabila ng lahat ng ito, sumulat siya ng mga salita ng kapanatagan, mga salitang tila nagmula sa isang taong nananahan sa isang lugar ng matatag na panloob na kapayapaan. Naunawaan niya na ang tunay na ingay ay hindi nagmumula sa mga labanan sa labas, kundi sa mga labanan na nilalabanan sa loob ng sariling isip. May kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Tunay na unawain ito at makakahanap ka ng lakas. Ang pangungusap na ito ay nagbubuod sa isa sa pinakadakilang sikreto ng Stoicism. Ang kakayahang manatiling kontrolado sa gitna ng kaguluhan upang makahanap ng katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Ngayon, nagbago ang anyo ng ingay, ngunit nananatiling pareho ang esensya nito. Hindi na tayo nabubuhay sa gitna ng mga espada at pagsalakay, kundi sa gitna ng mga notifikasyon at paghahambing. Ang modernong mundo ay isang larangan ng digmaan ng mga paggambala. Bawat tapik, bawat ilaw, bawat tunog mula sa ating mga telepono ay nagnanakaw ng isang bahagi ng ating atensyon. At ang inilaan para maging isang simpleng sandali ng pahinga ay nagiging isa pang pagkakataon upang salakayin ng mga inaasahan, opinyon at paghahambing. Nawawala ang isip at halos nagiging imposible ang katahimikan. Maraming tao ang gumugugol ng kanilang buong araw na napapalibutan ng ingay. Nagtatrabaho sila na may headphones, nanonood ng mga video habang kumakain, sumasagot ng mga mensahe habang naglalakad sa kalsada. Walang lugar para sa pag-iisip, walang espasyo upang pakinggan ang sarili. At kapag nanahimik ang mundo, nagugulat ang tao sa sarili nitong kawalan. Sa puntong ito, nagiging mas mahalaga kaysa kailanman ang turo ni Marcus Aurelius. Madalas niyang sabihin na hinahanap ng tao ang pagtakas sa probinsya, sa dagat, sa kabundukan, ngunit ang tunay na kanlungan ay nasa loob ng kanyang sarili. Ang katahimikan ay hindi matatagpuan sa kapaligiran, kundi sa isang isip na sinanay na manatiling kalmado kahit sumisigaw ang mundo. Kapag nasanay kang mamuhay sa ingay, nawawalan ka ng sensasyon sa kung ano ang tunay mong nararamdaman. Nagiging magulo ang mga emosyon, nagkakabuhol-buhol ang mga iniisip at unti-unti humihinto ka sa pagtukoy kung ano ang mahalaga. Kaya't maraming tao ang nalulumbay kahit na mayroon na silang lahat ng akala nila ay kailangan nila. Sinusubukan nilang punan ang panloob na kawalan ng panlabas na stimuli. Mas maraming tagasunod, mas maraming nakamit, mas maraming atensyon, ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Mas sinusubukan nilang punan ang kanilang sarili ng mundo, mas nagiging walang laman sila sa loob. Nakaharap si Marcus Aurelius ng isang katulad na bagay. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa imperyo, ngunit siya rin ang pinakamay kamalayan sa kahinaan ng tao. Alam niya na ang kasikatan at kaluwalhatian ay panandaliang ilusyon. Para sa kanya, ang sinanay na isip ang tunay na imperyo. Kaya't sumulat siya sa kanyang sarili bilang isang paraan upang manatiling mapagbantay, pinapaalalahanan ang sarili araw-araw kung ano ang tunay na mahalaga. Ngayon, ang parehong ehersisyo na ito ay maaaring ilapat sa isang simple ngunit nagpapabagong paraan. Sa halip na mawala sa nagmamadaling iniisip, magtabi ng ilang minuto bawat araw upang obserbahan kung ano ang nangyayari sa loob mo. Hindi para husgahan, kundi para unawain. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang mga taong naglalaan ng oras sa katahimikan at pagninilay ay may mas mababang antas ng stress at pagkabalisa. Kapag natuto kang maging kasalukuyan, kumakalma ang iyong katawan, bumabagal ang tibok ng iyong puso, at bumabalik ang iyong isip sa natural nitong balanse. Ngunit ang problema ay karamihan sa mga tao ay hindi kayang tiisin ang katahimikan. Ito ay nakakagulo dahil inilalantad nito ang nakatago. Kaya't sinabi ni Marcus,
Kung ikaw ay nababagabag ng anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa mismong bagay, kundi sa iyong pagtataya dito. At ito ay may kapangyarihan kang bawiin anumang sandali. Sa madaling salita, ang paghihirap ay nililikha ng kung paano natin binibigyang kahulugan ang mundo, hindi ng mismong mundo. Kapag ang ingay ay naging bahagi ng routine, ang utak ay pumapasok sa survival mode. Patuloy itong nagre-react ng walang espasyo upang lumikha, magnilay o makaramdam ng pasasalamat. At kapag nangyari ito, nagiging sunod-sunuran ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Lahat ng kanilang nakikita, nababasa o naririnig ay nagsisimulang magdikta sa kung ano ang dapat nilang maramdaman. Parang hindi na sarili ang nagmamay-ari sa isip. Ang resulta ay patuloy na pagtaas ng pagkabalisa at pagkapagod ng isip, isang kalagayan na nakaaapekto na sa milyong tao sa buong mundo. Kaya ang katahimikan ay isang paraan upang mabawi ang sariling isip. Ito ay isang pagtutol laban sa isang mundo na patuloy na humihingi ng iyong atensyon. Kapag pinatahimik mo ang iyong sarili at kumalas, lumilikha ka ng isang panloob na espasyo kung saan muling isisilang ang kalinawan. Sa espasyong ito mo sisimulang maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga, kung ano ang dapat manatili, at kung ano ang kailangan ng alisin. At kapag nagising ang kamalayang ito, nagbabago ang lahat. Nawawala ang pagkairita, kumakawala ang mga alalahanin, at ang dating tila napakalaki ay nagsisimulang lumiit at maging walang halaga. Isipin, ilang beses ka nang sumagot ng padalos-dalos, sumagot ng mensahe sa kainitan ng damdamin, at kalaunan ay pinagsisihan ito. Nangyayari ang lahat ng ito dahil ang ingay mula sa labas ay pumapatong sa kalooban. Ang katahimikan sa kabaligtaran ay ang paghinto na nagpapahintulot sa iyo na makita ang mga bagay tulad ng mga ito. Kapag natuto kang maghintay, huminga bago kumilos, bumabalik ang kontrol sa iyong mga kamay. At sa kontrol na ito, nananahan ang tunay na kalayaan. Ang mabuhay sa katahimikan ay ang pagpili sa kapayapaan sa halip na pagtugon. Ito ay pag-unawa na hindi kailangang tumugon sa lahat o patunayan ng anuman sa sinuman. Araw-araw, hinarap ni Marcus Aurelius ang mga insulto, pamumuna at mga desisyon na nakaapekto sa milyong tao, ngunit hindi niya kailanman pinahintulutan na sirain siya sa loob. Alam niyang ang isip ang huling teritoryo na hindi masasakop ng sinuman nang walang pahintulot. Ang kamalayang ito ang nagpatibay sa kanya kahit gumuho ang lahat sa paligid niya. Kapag nagpasya kang gawin ng pareho, kapag pinili mong lumayo sa ingay at pangalagaan ng iyong panloob na mundo, sisimulan mong maramdaman ang isang tahimik na pagbabago. Ang mga bagay na dati ay nagpapahina sa iyo ay hindi na makaapekto sa iyo sa parehong paraan. Ang dating tila apurahan ay nawawalan ng halaga. At unti-unti, nawawala ang kapangyarihan ng panlabas na kaguluhan sa iyo. Itinuturo sa atin ni Marcus Aurelius na ang isip ay parang salamin. Kung marumi ito, pinipilipit nito ang lahat ng ipinapakita nito. Kung malinis, ipinapakita nito ang katotohanan tulad ng kung ano ito. Ang katahimikan, ang basahan na naglilinis sa salaming ito. At kapag muli kang nagkaroon ng malinaw na paningin, matutuklasan mong ang kapayapaan ay hindi kailanman nakasalalay sa mundo, kundi sa kung paano mo ito pinipiling tingnan. Ang mabuhay para sa iba ay isa sa pinakatahimik at mapanirang bitag ng makabagong buhay. Nagbabala si Marcus Aurelius na ang isang tao ay nagiging alipin ng mga opinyon kapag nagsimula silang maghanap ng pagkilala sa bawat ginagawa nila. Sinabi niya na kahangalan ang maghanap ng palakpak mula sa mga hindi nakakaalam ng tunay na halaga ng kabutihan. At ang pariralang ito ay akmang-akma sa isang panahon kung saan sinusukat ng mga tao ang kanilang halaga batay sa dami ng kanilang mga likes
at followers. Ang pagnanais na hangaan ay nagbago tungo sa isang di nakikitang bilangguan. At ang pinakamapanganib na bahagi ay komportable ang bilangguang ito. Mukha itong kasiyasya sa simula, ngunit unti-unting lumalamon sa panloob na kalayaan at nagbubura sa sariling pagkakakilanlan. Ilang beses nang nagpasya ang isang tao para lang mapasaya ang iba. Ilang tao ang sumusunod sa mga landas na hindi nila gusto, nagpapanatili ng mga relasyon na nawalan na ng saysay o nagpapakita ng kaligayahan na hindi naman totoo para lang hindi lumabas na hindi matagumpay. Naging karaniwan na ang pag-uugaling ito kaya tila natural na ngayon. Ngunit si Marcus Aurelius, halos 2,000 taon na ang nakalipas, ay nagsasalita na tungkol dito. Sinabi niya na ang buhay ng isang tao ay kung ano ang ginagawa ng kanyang mga iniisip dito. Kapag nabubuhay ka sa pagsisikap na matugunan ang panlabas na mga inaasahan, ang iyong mga iniisip ay humihinto sa pagiging sarili mo. Ang iyong buhay ay nahuhubog ng kalooban ng iba at ang resulta ay malalim na pagkapagod sa emosyon. Ang halimbawa ni Amy Winehouse ay isang makabagong larawan ng bitag na ito. Isang may talento, sensitibo, at tunay na artista na nawalan ng kontrol sa sarili sa pagsisikap na labanan ang pressure ng isang mundo na nakita lamang siya bilang isang produkto. Ang tagumpay ay naging isang ginintuang hawla at ang takot na mabigo ang iba ay nagdulot sa kanya na mawalan ng koneksyon sa kanyang tunay na sarili. Sasabihin ni Marcus Aurelius na ito ang kapalaran ng mga nabigo na ihiwalay ang kanilang makokontrol sa mga bagay na nasa labas ng kanilang abot. Naniniwala siya na ang malayang tao ay ang nagkokontrol sa sarili niyang mga reaksyon, hindi ang taong sumusubok kontrolin ang panlabas na mga opinyon. Ang patuloy na paghahanap ng pagkilala ay parang basong walang ilalim. Gaano man ito punuin, hinding-hindi ito mapupuno. At iyan mismo ang sumisira sa panloob na balanse. Ngayon, maraming tao ang nabubuhay na may pakiramdam na kailangan nilang tanggapin sa lahat ng oras. At ang siklo ng patuloy na pangangailangan ng pagkilala ang lumilikha ng pagkabalisa, takot at kawalan ng kapanatagan. Nasasanay ang isang tao na umasa sa papuri para gumaan ang pakiramdam. At kapag wala ito, ang katahimikan ng iba ay nagiging pagdududa at paghihirap ng loob. Itinuturo sa atin ng Stoicism ang kabaligtaran. Ang tunay na halaga ay nagmumula sa pagkakaugnay ng iniisip, nadarama at ginagawa. Ang mabuhay para sa sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay pagiging totoo. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na maging sino ka kahit iba ang inaasahan ng mundo. Araw-araw, hinarap ni Marcus Aurelius ang mga pressure ng kapangyarihan, ang mga paghatol ng mga senador at ang pamumuna ng mga tao. Ngunit hindi siya tumigil sa pagkilos ayon sa mga prinsipyo na pinaniniwalaan niya. Alam niyang hindi niya kayang pasayahin ang lahat at ang pagsisikap na gawin ito ay katumbas ng pagtalikod sa kanyang sariling katuwiran. Sumulat siya na mas mabuti pang sundan ang tamang landas ng mag-isa kaysa kasama ang isang karamihan sa maling landas. Ito ay isang makapangyarihang aral, lalo na sa panahong sumusunod ang karamihan sa agos, para lang hindi maramdaman na sila ay iniiwasan. Ang paghahambing ay isa pang tahimik na lason. Tinitingnan ng mga tao ang buhay ng iba at nakakalimutan ang sarili nilang buhay. Ang kapitbahay, ang katrabaho, ang influencer, lahat ay tila mas masaya, mas matagumpay, mas busog ang buhay. Ngunit ang nakikita lamang ay ang panlabas na anyo. Ang sakit, pagdududa at pagsisikap ay nananatiling nakatago sa likod ng mga anyo. Iyan mismo kung bakit iginiit ni Marcus Aurelius na mabuhay ng naaayon sa likas na katangian ng mga bagay, tinatanggap kung ano ang totoo nang hindi nadadala ng mga ilusyon.
Ipinapaalala niya na ang lumalabas na kahanga-hanga sa labas ay madalas na walang laman sa loob. Mayroon ding mga nabubuhay na laging sumusubok humanga. Naniniwala sila na kung hindi na sila napapansin, titigil na sila sa pag-iral. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay ang patuloy na paghahangad ng pagiging prominente ay nagpapabunga ng pagiging umaasa sa atensyon ng iba. Ito ay isang uri ng kahinaan na nagkukubli bilang kapangyarihan. Ang matatag na tao ay hindi kailangang magpakitang gilas dahil ang kanilang lakas ay tahimik. Nabuhay si Marcus Aurelius na dala ang bigat ng mga desisyon na nagpabago sa kasaysayan, ngunit hindi niya kailanman kinailangan na sambahin. Ang kanyang kadakilaan ay nasa katahimikan kung paano niya hinarap ang mga unos, hindi sa kung paano siya tiningnan ng iba. Sa kabilang banda, may mga halimbawa ng mga tao na nakauunawa sa kahalagahan ng pagkilos ng may layunin at hindi may pagmamataas. Si David Goggins ay isa sa mga taong iyon. Isang lalaki na binago ang sakit tungo sa disiplina at pinatunayan na ang tunay na paglampas ay nangyayari sa katahimikan. Kaunti lang ang nagsasalita, ngunit ang kanyang mga aksyon ay umaalingaw-ngaw. Ang ginawa niya ay eksakto sa itinuro ni Marcus Aurelius. Ang magtuon sa sariling pag-uugali at hindi sa panlabas na mga reaksyon. Kapag nagtuon ka sa pagpapabuti ng sarili, natural na magbabago ang mundo sa paligid mo. Hindi kailangang magpaliwanag, magbigay katuwiran o maghanap ng pagkilala. Ang mabuhay para sa iba ay parang pagtakbo ng may kadena sa iyong mga paa. Bawat opinyon ay nagiging bigat, bawat pamumuna ay isang bato, bawat papuri ay isang lubid na nagbibigkis. Kapag sa wakas ay nagpasya kang palayain ang lahat ng iyon, bumabalik ang gaan. At sa gaan na ito isisilang ang tunay na kalayaan. Naunawaan ni Marcus Aurelius na ang kapayapaan ng isip ang pinakadakila sa lahat ng biyaya at magiging posible lamang ito kapag ang paghuhusga ng iba ay huminto sa pagiging mahalaga. Sinabi niya, kung ano ang hindi makatarungan, huwag gawin. Kung ano ang hindi totoo, huwag sabihin. Ito ay isang paalala na ang mabuhay ng may integridad ay mas mahalaga kaysa sa tanggapin. Nagiging mas simple ang buhay kapag huminto ka sa pagsisikap na magpasaya. Bumabalik ang katahimikan, lumilitaw ang kalinawan at natutunaw ang takot. Sinusimulan kang igalang ng mga tao hindi dahil sa kung ano ang ipinapakita mo, kundi dahil sa kung sino ka. Sapat na ang iyong presensya, nagkakaroon ng bigat ang iyong mga salita at nagsisimulang magsalita ang iyong mga aksyon para sa kanilang sarili. Ganito isinilang ang paggalang, at ang ganitong uri ng paggalang ay hindi nakasalalay sa entablado, palakpakan o pagkilala. Nagmumula ito sa karakter at yumayabong sa katahimikan. Pinatunayan ni Marcus Aurelius na posibleng maging dakila nang hindi kailangang makita. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nasa korona, kundi nasa kanyang kamalayan. Hindi siya nabuhay para mapasaya ang iba, kundi para maging totoo sa kanyang sarili. At ito marahil ang pinakamahalagang aral sa lahat. Nagsisimula ang kalayaan sa sandaling tumigil ka sa paghahanap ng pagkilala at simula ng paghahanap ng ebolusyon. Kapag naunawaan mo ito, napagtanto mo na ang tanging tingin na tunay na kailangan mong mapatunayan ay ang sa iyong sariling konsensya. Sinabi ni Marcus Aurelius, huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagtatalo tungkol sa kung ano ang dapat na maging isang mabuting tao. Maging isa ka. Tila simple ang pangungusap na ito, ngunit nagdadala ito ng lalim na iilan lamang ang tunay na nakakaintindi. Sa halip na pag-usapan ang balak nating gawin o ipahayag ang ating mga pagbabago sa mundo, itinuturo niya sa atin na ang tunay na pag-unlad ay nangyayari sa katahimikan, sa maliliit na pang-araw-araw na aksyon, sa mga desisyon na walang nakakakita. Dahil sa espasyong ito, kung saan hindi maabot ng ingay ng panlabas na pagkilala, doon nahuhubog ang karakter.
Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan lahat ay nakalantad, kung saan nagmamadali ang mga tao na ipakita ang kanilang ginagawa, ang kanilang nakakamit, ang kanilang nararamdaman. Ngunit nauunawaan ng Stoic na kapag nabubuhay ang isang tao sa paghahanap ng validasyon ng iba, ang kaluluwa mismo ay humihina. Ito ay parang bawat papuri o like ay isang maliit na barya ng pagkilala na sa kaibuturan ay nagpapaging dependent sa atin. At ang panganib nito ay ang lakas na dapat manggaling sa loob ay nagsisimulang manggaling sa labas. Mula noon, bawat pamumuna ay mas masakit kaysa sa dapat at bawat paghahambing ay nagnanakaw ng kaunting kapayapaan natin. Ang pinayuhan ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nababagabag ng anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa mismong bagay, kundi sa iyong pagtatasa nito. At ito may kapangyarihan kang bawiin anumang sandali. Nangangahulugan ito na ang tunay na kalayaan ay hindi sa pagbabago ng iniisip ng mundo, kundi sa pagkontrol kung paano tayo tumugon sa sinasabi nito. Kapag pinili ng isang tao na ayusin ang kanyang buhay ng tahimik, nagbabago ang kanyang pagkilos. Sa halip na gumugol ng lakas para may patunayan, inilalaan niya ang enerhiyang iyon sa pagtatayo. Habang ang ilan ay puro lang salita tungkol sa kanilang mga balak, siya naman ay kumikilos na. Kung ang iba ay nag-aalala sa sasabihin ng labas, siya ay masigasig na nakatuon sa sariling pag-unlad. Ang pagbabagong ito sa pagtutok ang lumilikha ng tunay na kalamangan. Dahil ang pag-unlad na nagawa ng tahimik ay hindi nangangailangan ng ingay, kusang lumilitaw ito habang lumilipas ang panahon. Maihahambing ito sa paglaki ng isang puno. Sa loob ng ilang buwan, tila walang nangyayari, ngunit ang mga ugat nito ay tahimik na kumakapit, lumalalim, at nagtatatag ng matibay na pundasyon. At kapag lumabas na sa wakas ang unang palatandaan, iilan lamang ang tunay na nakakaunawa sa lawak ng tahimik at di nakikitang pagsisikap na nauna rito. Ang individual na natutong tahakin ang kanyang landas nang hindi nangangailangan ng manunood na nakakahanap ng kasiyahan sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin nang hindi naghahangad ng palakpak, ay nagiging isang taong iginagalang ng iba nang hindi na kailangang hingin ito. Ang gayong tao ay nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng halimbawa, hindi lang sa pamamagitan ng salita. Ang pinakakagiliw-giliw ay ang kapangyarihang ito na hindi ipinagyayabang, ay kabaligtaran ng hinahabol ng marami. Habang ang karamihan ay naghahabol ng atensyon, ang tunay na malakas ay naghahanap ng katatagan. Kung ang ilan ay nagnanais mapansin, ang marunong ay nagnanais na maging palagian. Kaya naman, nagbabala si Marcus Aurelius, ang tao ay dapat tumayo ng matuwid, hindi pinatutuwid. Ang ibig niyang sabihin ay ang dangal, balanse at kadakilaan ng espiritu ay dapat magmula sa kalooban sa halip na sumandal sa opinyon ng iba. Sa panahon ng pagsubok, kapag tila binabaliwala ng mundo ang pagsisikap ng isang tao, doon tunay na nahaharap ang isang stoic sa pinakamalaking hamon. Ang katahimikan sa mga sandaling ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng malalim na pagkontrol sa sarili. Pagkontrol sa sariling ego, sa pagnanais na ipakita agad ang mga resulta. Pagkontrol sa takot na malimutan o baliwalain. Ito ay patunay na natuto kang kumilos mula sa paniniwala, hindi mula sa pagnanais na aprubahan, at kamangha-mangha kapag ang katahimikang ito ay naging bahagi ng iyong pagkatao, lahat ay nagbabago. Simulang mapansin ng mga tao kahit walang salitang manggaling sa iyo, ang lakas na nasa loob mo na malaya sa panlabas na mga pangyayari. Ang tahimik na pag-aayos ng buhay ay higit pa sa isang estratehiya sa personal na pag-unlad. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na lumalaban sa lohika ng modernong mundo. Nangangahulugan ito ng paglalakad ng matatag habang ang iba ay nagmamadali ng walang direksyon.
Nangangahulugan ito ng pagtatayo ng matibay na pundasyon habang ang lahat ay abala sa mga mababaw na bagay. Nangangahulugan ito ng pagpili ng disiplina kaysa pagmamadali. Ipinapaalala sa atin ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay kumukuha ng kulay ng kanyang mga saloobin. Sa ibang salita, ang pinagyayaman natin ng tahimik sa ating sarili ay tiyak na masasalamin sa kung sino tayo. Kapag ang katahimikan ay naging iyong kanlungan, mas malinaw mong maririnig ang iyong sarili. Mauunawaan mo kung ano ang tunay na mahalaga, kung ano ang dapat iwanan, at kung ano ang nararapat pagyamanin. Ang ingay sa labas ay hindi na makakaimpluwensya sa iyo. At sa puntong ito lumilitaw ang tunay na kalamangan, hindi sa iba kundi sa dating ikaw. Dahil ang pinakamalaking tagumpay ay hindi laban sa mga pumupuna o nagpapababa sa iyo, kundi laban sa taong ikaw kahapon. Sa huli, ang aral ni Marcus Aurelius ay malinaw. Ang mga tahimik na nag-aayos ng kanilang buhay ay hindi na kailangang makipagkumpetensya dahil naiintindihan na nila na ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapanatili ng kalmado at payapang kaluluwa habang ang mundo ay naghahabol ng atensyon. Kung sa anumang punto sa pagninilay na ito, nakita mo ang iyong sarili at naramdaman ang inspirasyong kumilos ng may higit na katahimikan, pagtutok at pagiging totoo, pakishare ang video na ito sa isang espesyal na tao. Isang taong pinaniniwalaan mong kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Minsan, sapat na ang isang mensahe para matuklasan muli ng isang tao ang kanyang tunay na landas. Salamat sa pagsama sa akin sa sandaling ito ng pagninilay. Manatili kang matatag sa iyong paglalakbay ng may kapanatagan at layunin. Magkita tayo sa susunod na video.